malapit na kalahok ay isang middleweight champion mula sa South Africa. Siya ang puting manlalaro na si Jared Timparoon. Ang Timog Aprika ay itinuturing na Rainbow Nation. Ang mga makukulay na tanawin at kultura nito ay tunay na kaakit-akit. Kasabay nito, maraming mababangis na hayop ang gumagawa sa kanya ng simbolo ng lakas. Tila nagbibigay ito sa mga taga-South Africa ng likas na simbuyo ng damdamin at kaakit-akit. Paborito siya ng mga photographer. Siya rin ang hari ng Sing Sing. Mga nakamamanghang hitsura. Gayunpaman, naglalaman din ito ng lakas at responsibilidad. Nanalo siya ng maraming South African light heavyweight at middleweight titles. At tansong medalya sa 2011 IFMA World Championships. Sa labanan na ito ng MMA, gagamitin niya ang kumukulong simbuyo ng damdamin ng mga taga-South Africa. Lupigin ang makapangyarihang kaaway mula So I just want to use it so I have no regrets when I retire. Itim na manlalaro, siya ay isang fashion warrior mula sa Thailand. Malugod na tinatanggap ng timpalo. เด็กพนมโรงเรียนกีฬาโคราช Malakas ang puwersa at mabigat ang puwersa. Malulutong at mapagpasya. Ang katahimikan ay maaaring atakihin, at ang paghawak ay maaaring ipagtanggol. Mga hakbang sa sayaw na nakapagpapasigla ng kaluluwa. Ang tahanan ng pagkamalikha. Ang kumpiyansa ay nagbibigay daan sa kanya na mangibabaw sa buong entablado. Timpalon, 20 taong gulang. Nanalo na siya ng 71 labanan. Isang kahangahangang rekord ng 56 panalo. Ang larong ito ay nagmula sa South Africa. Jared Roswell, tiyak na magiging isa pa ito sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng apoy. Nagsimula na ang unang laro sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos ng pag-akyat, ginagamit pa rin ng magkabilang panig ang kanilang mga pamamaraan sa binti. Ang patuloy na pagpapalit na ito, napala, sa sandaling dumating siya, naglanding si Timpalong ng ilang mid-range shots gamit ang kanang binti. Ang magkabilang panig ay nananatiling pareho. Ito ay isang uri ng pagtingin sa pagitan ng harap at likod ng mga frame. Tingnan mo, sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw tulad nito, pagsubok sa distansya, pagkatapos ay lumilitaw ang ilang halata. Ang ilan sa mga mas epektibong sweeping kicks ay inihambing. Nang dumating si Timpalon, malinaw na ito ay isang paraan upang mapalapit. Ito ay isang uri ng aktibong pagsalakay. Tignan natin ang ganitong uri ng proporsyon ng taas. Ikaw ay isang medyo payat na manlalaro. Ang mga tugma ay palaging dapat gawin ng maaga. Pag-setup at paggalaw, palagi silang gumagawa ng ilang paunang gawain ng maaga. Patuloy na pagtulak at pagtulak, ilang galaw ng pagtulak ng kamay pasulong. Ito ay isang taktika ng pagsubok. Pinipigilan nito ang mga kalaban na umatake.
Napakamaginhawa upang makarating doon. Gamitin ang iyong front hand upang harangan ang pag-atake ng kalaban. May distansya. Maaari rin itong magamit para sa pag-ayos. Ang mga pag-atake sa tuhod at pagwawalis ng mga sipa ay gumagawa ng ilang batayan. Bukod pa rito, maaari nitong harangan ang linya ng paningin ng kalaban. Nagsisilbi itong pagkukunwari para makagambala sa kalaban. Sa sandaling magpalitan ng suntok ang dalawa, agad na pumasok sa malapit na yugto ng pag-atake ng siko na ito, dahil pareho silang may mahabang pakpak. Kapag naabot mo ang iyong kamay, madali mong maabot ang ibang tao, matapos makipag-ugnay ang kamay sa harap. Pagsubok sa distansyang ito, magkakaroon ka ng napakalinaw na pagkakahawak sa iyong puso. Ginagawa pa rin ni Timpalong ang direktang diskarte na ito. Ang agresibong estilo ng pag-atake na ito. Kumusta naman si Jared mula sa South Africa? Mukhang naninindigan siya laban sa mga logro. Patuloy na gumagalaw sa labas ng kanang binti na ito patungo sa Timpalong area. Lumipat. Habang gumagalaw, isagawa ang front hand o sweep kick para makagambala. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Nagsimula na ang ikalawang laro. Bagamat paulit-ulit na itinatapon ni Jared ang mga suntok at sipa na ito. Output ng mga aksyon, nakikita natin ang mukha. Ang timpalong ay isang estilo ng pag-iingat sa ulo ng isang kamay. Ang kabilang kamay ay sumusulong upang suportahan ang estilo ng pagtatanggol na ito. Ang epekto ay hindi gaanong halata. At ang timpalong ay nagsusulong ng paunti-unti. Kaya ang ilabas ni Jared ang bawat galaw ng buong lakas. Hindi ito maaaring ganap na palayain. Ito ay nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa sa kanyang mga kilos. Maaari itong magkaroon ng isang makabuluhang epekto. Bawat kilos ay parang pagsubok. Wala itong gaanong pagkakaiba. Tignan ang front leg na ito pagkatapos ng isang mababang pagwawalis. Matalino na ginagamit ni Timpalong ang isang paraan upang iangat ang tuhod para sa pagtatanggol. Upang hadlangan ang pag-attack ni Jared. At ang pagsalakay ni Jared. Ang buong puwersa ay hindi ganap na pinakawalan. Parang halos hindi matatagos ang buong depensa. Kaya marahil ito rin ang ginagawa ni Jared sa bawat opensibang laro. Walang dahilan para lumabas ang lahat, dahil hindi niya kayang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Dahil naramdaman din niya na kung maglalaro siya, baka patuloy siyang magtatanggol. Kung minsan, kapag ang iba ay nagtatanggol, sa totoo lang, masakit ang sarili ko. Sa mga pagkakataong tulad nito, inaatake ko. At sa bawat pagkakataon, ang iyong depensa ay nagtatanggol laban sa kanila. Kasabay nito, inaatake ko ang bawat kilos. Ang kapangyarihan ay hindi maaaring mawalan ng timbang. Pakiramdam ko ay napaka-stifle. Timpalong na may isang mid-range sweep. Sa sandaling iyon, naghahatid si Timpalong ng isang malawakang sipa. Sinubukan ni Jared na harangan gamit ang isang sipa sa harap. Ngunit dahil sa pagkawala ng posisyon ng katawan, at ang malawakang sipa ni Timpalong, masyadong malakas ang pag-unlad ng pag-unlad. Sige, bumaba na si Jared. Ang mga sukat ng kalamnan ng mga tipikal na mandirigma ng Muay Thai ay hindi pareho. Ang iba pang mga proyekto ay may napakalawak na sukat, lalo na ang mga mandirigma ng Muay Thai, na matagal nang sinanay sa ganitong uri ng pagyakap at pagyakap. Sa katunayan, ang kanilang mga baywang at likod ay talagang apektado. Pati na rin ang core power, napakalakas nito. Ang iba naman ay dahil sa pang-araw-araw na issue. Ang lakas ng kalamnan ng mga kasukasuan ng mukha. Ito rin ay lubos na mabigat. Dumadaan lang tayo sa kalamnan na ito. Hindi mo masabi mula sa labas.
dahil pinapayagan ng mga tugma ng Muay Thai ang pag-atake ng siko na ito. Bagamat nakikita natin, mula sa unang laro hanggang ngayon, ang sitwasyong ito sa korte, kinokontrol ito ng Timpalong. Ngunit hindi natin mapipigilan ang ating paghingi, dahil ang mga pag-atake ng siko ay nagdudulot ng labis na pinsala, at si Jared ay lubos na nakaranas, isang veteranong general. Ngayon, sa halftime break, nakikita namin si Timpalong bilang isang katulong sa labas ng field. Gamitin ang baseline, bigyan ng Timpalong ng ilang paggamot. Sa puntong ito, sa ikatlong pag-ikot, ang Timpalong ay higit pa tungkol sa kalaban na ito. Madali na naman matamaan ng mga kalaban. Nagresulta sa li at natapos ang laban. Sa kasong iyon, dahil may kalamangan ka sa unang dalawang pag-ikot, natalo sa laro, nakakaawa talaga. At sa parehong oras, sa aming mga laro sa Muay Thai, sa katunayan, ang hatol ng referee, hindi lang dahil sa performance niya sa court, ang isa pang mahalagang punto ay, kung ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabilang partido, epektibong pinsala. Matapos dumating si Timpalon sa ikatlong frame, paulit-ulit siyang naghatid ng ilang mid to long range sweeping kicks. At tingnan, panoorin natin si Jared na naglulunsad ng magkakasunod na suntok. Hindi naglalaro ang Timpalon laban sa mga kalaban. Ganitong uri ng pagkikita sa gitna, nag-aalala rin siya sa sugat sa kanyang ulo. Ikatlong pag-ikot, malinaw na mas maingat si Timpalong. Ang pagganap ni Jared sa pag-aari na ito, relatibong nagsasalita. Ang kombinasyon ng kanyang pagsalakay ay susi. Marami pang iba kaysa dati. Dahil ang una ay Timpalon. Ang sitwasyong ito ay maaaring ma-pressure sa pamamagitan ng mid-range pressure. Marahil kung ikukumpara sa pangalawang laro, mas mahina. Nais ng magkabilang panig na maglaro sa ikatlong round. Lumaban ng buong lakas. Kanina lang, niyakap siya ni Timpalong ng mahigpit. Ilagay ang dalawang kamay sa balikat ng iyong kalaban. Sa sandaling yakapin nila siya ng mahigpit. Sinamantala naman ni Jared ang sitwasyon. Nagsagawa siya ng elbow strike para mahagip ang pag-atake. Medyo mapanganib. Sa ngayon, malinaw na nasa laro si Timpalong. Mayroong ilang mga pangunahing pag-aalala tungkol sa pagsalakay. Isang serye ng mga mid-range sweeps. Ang ritmo ng musika. Isang kapansin-pansin na mas mabilis na bilis. Ito rin ay isang pahiwatig sa magkabilang panig sa korte. Mas maganda ito kaysa sa tugma hanggang ngayon. Dapat pabilisin pa ang bilis. Maglaro ng ilang mas magagandang sitwasyon. Ladies and gentlemen, Sino ang mananalo sa huli? the winner is... The final winner... Denvenom Brownian Kiragolat from Thailand! Nanalo si Black sa laban na ito.